Nako, mga sangka, eto na nga. Si Harry Roque nagsalita na. No? Iniitsapwera na ba siya ngayon na mga Duterte? May malaking pasabog, mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito na, pag-usapan po natin, mga sangkay, itong pasabog ni Harry Roque na mukhang may mahalagang impormasyon tayong nakita. Mga sangkay, ang tanong dito, wala na bang pakialam ang mga Duterte kay Harry Roque? Ito, tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Gusto niyo lang mga informative vlogs, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga, guys. Matindi to, mga sangkay. Mayroon pong pasabog itong si Harry Roque. Sabi po kasi niya dito, bagamat tao rin po, dumarating sa punto na ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. So mukhang si Harry Roque, tila baga nagpaparinig na sa mga Duterte na mukhang hindi na po ata ito pinapakinggan, no? Mga sangkay. Ano ba? Nagtatampo na ba si Harry Roque? Dahil mukhang wala na po siyang boses ngayon. Di ba nga po, pinagtatawanan na lamang po siya ngayon, mga sangkay, ni Panelo. Diba? Ano sabi ni Panelo? Lawyer ka naman. Umuwi ka dito sa Pilipinas. Baka matulungan pa kita kapag ginawa mo yun. O, diba? Yun ang sinabi ni Panelo. Ngayon, mga sangkay, ito pa lang, malaking mga sangkay, may kahulugan yung kanyang sinasabi na parang, no, mukha nga pong iniitsapwera na. Sabi po niya dito, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako sa Pilipinas at kahit papaano labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. What? Paano ka lalaban kung nasa loob ka? 'Di ba? Mga sangkay, ang tingin ko dito, mukhang nagsisisi na po itong si Harry Roque kung saan siya pumanig. No? Mukhang may regret itong si Harry Roque. Alam nyo, mga sangkay, wala siya ngayon sa kanyang kinalalagyan, no? Kung pinili niya po yung tamang landas. O, ito. Tingnan po natin, mga sangkay, yung pasabog na ito. Diyos mio, Marimar. Talagang, sa akin nga po. Ito. Ayan. Ito yung matinding pasabog. Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. Yan po yung mga sangkay. Yan po yung kanyang suhestyon na sinasabi. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Ayun. Huli sa bibig. Yung kanya mga suhestyon, yung kanya mga sinasabi, hindi pinapakinggan ng pamilya ng mga Duterte. Ayan po, mga sangkay, pakinggan natin. Ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Naku, na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Bakit naman? Ano ba nangyayari? Nagkakaunsihan na ba, mga sangkay? Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto. Yan na. Ito na, mga sangkay. Nagtatampo. Mukhang nagtatampo si Roque. Na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon. Minsan ayaw na daw niyang magbigay ng suhestyon. Bakit? Talaga namang hindi ka napapakinggan. Nako! Bakit ka kasi papakinggan, sir?
yung mga pinaggagawa mo dyan, ibang-iba po, para ka nang may, may sakit sa para ka nang may tililing eh. Tingnan mo yung mga sayaw-sayaw mo dyan. 'Di ba? Siguro, feeling nila, Sarah, mukhang wala naman kami mapapala dito. Mukha na po itong mukha na po itong may tililing eh. Kita niyo yung ginagawa niya, mga sanggay. Pero sa totoo lang, mayroon po ngayong nangyayaring awayan yung mga DDS. No, kampihan po ito, kabilang kampo. Kampihan, mga sangkay. No? Kaya nga naalala nyo, namuntikan pong ibenta ng ni Hanilet, yung bahay ni PRRD. Nagkagulo po yun, mga sangkay. Ngayon, hindi ko alam kung saan dito si Harry Roque. Nasa side ba siya ni Hanilet or nasa kabila? Kasi, ang pagkakaalam po natin, yung mga kapatid ni PRRD nasa kabilang side. Naku, nahahati po ngayon, mga sangkay. Yung mga DDS. Dito, mga sangkay, ramdam mo yung sama ng loob niya eh. Hindi na pagbibigyan eh. Hindi na pagbibigyan si Harry Roque. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? Ayan na, pasensya na po. Tao lang po. Medyo nagtatampo na ako sa mga Duterte. Hindi ako napagbibigyan eh. Lahat na lang ng sinasabi ko eh. Parang wala silang pake. Diba? Mga sangkay, masyado na pong nasasaktan ang loob. VP Sara, nasasaktan na po si Harry Roque. Naku, mukhang kailangan ng kape to. Mukhang kailangan nyo ng yakap. Hindi lang kape. Kailangan ng yakap ng isang vice presidente. Ayan po, nagtatampo na oh. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Sign, mga sangkay, na gusto na po niyang sumuko. Mukhang nagbabago na po yung isip ni Harry Roque ngayon. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, ayan na ha. Hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Naiiyak na siya. Tingnan nyo, guys. Tingnan yung mukha nyo. Naiiyak na po si Harry Roque. Alam nyo yung, mga sangkay, yung feeling niya kasi, parang na talaga siya, itsapuera na eh. Wala na eh, parang wala na akong silbi sa mga Duterte. Hindi na ako pinapakinggan eh. Hindi tulad dati. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Ayan, bumalik ulit. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Naiiyak na. Kasi hindi siya pinapakinggan. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon. Kawawa naman si Harry Roque. Naiiyak na po si Harry Roque, mga sangkay. My goodness. Kita niyo sa mukha niya, mga sangkay. Yung talagang nafe-feel niya yung sakit eh. Wala eh. Mali ka kasi ng sinamahan, bossing. No, mali ka kasi masyado kayong nagmamadali eh. 'Di ba? Masyado kayong nagmamadali. Mukhang hindi lang napagbigyan ng posisyon agad-agad. Tampo-tampo na, tapos sa'yo na. Alam nyo guys sa totoo lang, wala na bang pong bakbakan ngayon ang Marcos at mga Duterte? Kung hindi pinakialaman ni Tatay Digong ang Marcos administration. If you remember guys, nung si PRRD ang naupo, nangialam ba si Noynoy Aquino? Hindi. Nung si Noynoy Aquino ba ang naupo, pinakialaman ba siya ni Gloria? Hindi. Ito lang mga sangkay nangyari. Nung umupo si PBBM, hindi pa nga po nakakaupo, di ba? Tumatakbo pa lamang po. May mga kung ano-ano nang sinasabi si Tatay Digong. Nung siya na po ang nakaupo, medyo okay nung una. Pero katagalan mga sangkay, may mga nanunulsol, ayun na po ang nangyari. So, alam nyo, wala pong ganitong klaseng eksena ngayon. Kung ang kampo ni PRRD, hindi nga po nag-away sana, 'di ba? Hindi po nagkaroon sana ng break up si VP Sara at PBBM. Doon talaga po ako nalungkot, mga sangkay. Pambihira. Para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas
at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Wala na, mga sangkay. Ano na talaga siya? Hindi siya makakalaban pag andito siya. Kasi irerekta siya doon sa loob. Wala kang boses doon. 'Di ba? So, sign ito na mukhang makikipag-negotiate. Mukhang makikipag-negotiate eh. Pero syempre, malaki po yung kanyang kasalanan sa Pogo. Ang bihira. Yari talaga siya dyan. May mga pirma eh. 'Di ba? O ngayon, mga sangkay, anong tingin nyo? Bakit kaya hindi na po pinapakinggan si Harry Roque ng mga Duterte? Ano ang sa tingin nyo, mga sangkay? At kayo ba? Ano ang inyong masasabi na mukhang nagtatampo na po yung ating dating spokesman? Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.